Hindi rin daw po nabanggit yung malawak na pagtutok sa reformang construction. Isa pa yan. Panukalang batas para po sa political dynasty. Isa pa yan. At isa daw pong mas malinaw na plano para tulungan ang patuloy na pagtaas ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Yun. At bahagi daw po na naging talumpati ng Pangulong Bongbong ay nakatuon sa mga hakbang ng administrasyon sa pagtugon daw po sa mga krisis, kabilang pong investigasyon sa mga katiwalian sa flood control, mataas na tigil sa sinabi niya rin kuryente, yun. mataas na presyo ng pagkain at ng langis. Pero ayon daw po sa ulat, hindi ganap na naipaliwanag kung paano tutugunan ng mga hakbang na ito at mas malalim at matagal ng problema sa sistema. So yun ang mga insan, Reaction Insan po muling nagbabalik at pag-usapan natin mga insan yung mahahalagang issue kasi doon sa zona ni PBBM ay hindi nabanggit. Sobrang dami pa dapat na pwede niyang banggitin doon sa zona niya na mahahalagang issue talaga dito sa nangyayari sa ating bansa kung bakit tayo patuloy na naghihirap. Pagdating naman sa kanila, lalo kay Auntie Claire, maunlad daw ang ating bansa. Saan kaya banda? Maunlad yun. Ay nako mga insan, sa halip na pagtuunan ng Pangulo yung matinding issue ng kahirapan at yung pasahod sa mga maralitang manggagawa, yung mga ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap, 'di ba? Na puro na lang sila paayuda, ayuda, puro band-aid solution. 'Di ba? Hindi naman dapat gawin ng band-aid solution kundi yung pangmatagalang solusyon sa problema dito sa ating bansa. Lalo-lalo na yung corruption na talagang tumitindi ng nakawan dito sa ating bansa at syempre yung kriminalidad at droga. Yan talagang matindi dyan mga insan. Dahil hindi naman kaila sa inyo na ang dami na pong nangyari, sobrang dami na nabibiktima itong mga nako, ano ba tawag dyan sa mga yan? Yung mga lulong sa mga pinagbabawal na ano. Grabe talaga mga insan. Ito na, pag-usapan na natin itong mga insan. Pero syempre, wag nyo kalimutan sana na mag-subscribe dito sa ating channel. Palambing lang po. Mga insan, lalo-lalo na dyan sa mga solid Duterte supporters. Palambing po sa inyo. Dahil pinapangalanan na rin tayo nilang DDS. Dahil nga, tayo nagko-content at nagde-depend sa mga Duterte. So, kung yun ay tawag nila sa atin buong puso nating tatanggapin yun mga insan. Dahil alam kong nasa tama tayo at ang pinaglalaban natin is nasa matuwid ng landasin. So, ito na mga insan, panoorin na natin to at bigyan ng komento. Anyway, meron namang sabi ng iba, okay daw po yung zona ng Pangulo, pero meron naman nagsasabing, mukhang nakukulang. Nabilib ako sa dalawang partner na to. Meron nga niya Ang galing kami nito. naharap at hinihintay na hindi niya binanggit na saan Ano yun? Ang isa Sila daw rin sa po mga ay hindi member ng napakita INC, niya, mga insan, Iglesia ni hindi Cristo. nabanggit yung usapin tungkol sa ICC. Si Canelson at saka sino ba diba? ito isa? Hindi na pangalan. niya pwedeng banggitin yun kasi Redmar ba yun? Redmar? mainit ata si Secretary of State Marco Rubio, no? Kasi President Trump. Maganda tandem nito sa ganang mamamayan. Galing yung Magkamali tandem pa, nila. ha? Ayun. ICC. Oo. Mainit ang ulo ni Donald Trump dyan. Yun na nga. Hindi rin daw po nabanggit yung malawak na pagtutok sa reformang construction. Isa pa yan. Panukalang batas para po sa political dynasty. Isa pa yan. At isa daw pong mas malinaw na plano para tulungan ang patuloy na pagtaas ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Yun. At bahagi daw po na naging talumpati ng Pangulong Bongbong ay nakatuon sa mga hakbang ng administrasyon sa pagtugon daw po sa mga krisis, kabilang pong investigasyon sa mga katiwalian sa flood control, mataas na tigil sa sinabi niya rin kuryente, yun. mataas na presyo ng pagkain at ng langis. Pero ayon daw po sa ulat, hindi ganap na naipaliwanag kung paano tutugunan ng mga hakbang na ito at mas malalim at matagal ng problema sa sistema. Pero lagi
lagi naman yan, Nelson, ano? Kasi ang SONA, hindi mo naman pwedeng eksaktong lahat ng gusto marinig ng tao ay Tama sasabihin naman. ng isang Yung mahalagang bagay. hapon daw, 1 oras at 20 minuto ba? 1 hour, 20 minutes. Kung lahat ng gusto nating marinig sa Pangulo, gusto nyo natin masabi, baka hanggang ngayon nagtatalumpati pa ang Pangulo. Baka Martes na, hindi pa siguro tapos ang talumpati kung lahat ng gusto nating Tama naman. gusto niyang sabihin natin. Yes, Diba? oo. Ganun po naman yun. Siyempre, sa pagtaya po nila yan, alin ba dito ang sa tingin nila ay feasible, alin ba dito ang sa tingin nila ay makakatawag ng pansin na higit na nakararami. Yari na. Kahit na nga ganun mga insan, sana, alam ko, hindi naman lahat din talaga mababanggit yon. Hindi talaga lahat yung mga insan mababanggit niya. Kaso dapat yung mga importante sana. 'Di ba? Mga importante sana na mga bagay. Katulad niyan, yung proyektong sabi niyang pabahay, ano na ba yung update nun? Ilan na ba yung mga nakinabang? Yung mga ganun din sana, kahit pahapyaw lang mga insan. 'Di ba? Bukod diyan, ang pinaka the best talaga na mga sana yung yung paano matutugunan yung patuloy na kahirapan dito sa Pilipinas, lalo na doon sa hinihinging dagdag sweldo ng mga manggagawa na binitin pa. 'Di ba? Ano na lang, ibibigay na lang, medyo nabitin po ata mga insan at hindi pa ata mabibigay agad. Pinutol na nga nila yun, dinalawang putol na nga nila yun mga insan Mauuna muna yung 65 pesos ba yun bago yung 25 pesos kasi 'di ba? Hindi ko kabisado mga insan pero parang ganoon pinutol nila yung dagdag sahod, ginawa nilang 2 gives. Ang problema naman, yung bibigay na sana parang naudlot po ata mga insan at hindi pa matutuloy. 'Di ba? Hindi natin alam kung anong nangyari doon mga insan. So, nabitin na naman yung ating mga maralitang manggagawa. Dagdag pa diyan yung tulong sa ating mga magsasaka sana. Kasi siyempre, di ba, tagbagyo na naman mga insan. Nakita natin, kapag gaganto ang panahon na tuloy-tuloy ang ulan, bagyo, masasalanta talaga dyan yung mga palayan. So, ayun din, mga programa para sa kanila. Kasi mahirap kasi kung puro na lang paayudang ibibigay, walang long-term na solusyon. Mainam sana mga insan kung yung mga proyekto sa flood control nagawa talaga. 'Di ba? At nasiayos talaga nila 'yan at meron talagang buong proyekto na natapos. 'Di ba? Meron ng buong proyektong natapos. Nasira naman, natitibag dahil substandard. Yung iba ghost project, 'di ba? Hindi talaga sobrang linaw mga insan, parang ang labo, sobrang malabo talaga. Maski ako medyo nakukulangan doon sa mga dapat na ikwento o i-report ng Pangulo, sabihin sa taong bayan yung mga achievement, kung ano man yung dapat na maano ng Pilipinas. 'Di ba? Wala mga insan, parang malabo sa as in, sobrang nalalabuan din talaga. Puro na lang parang puro pangako yung bibitawan, tapos ending hanggang pangako na lang talaga. 'Di ba? Sabi nga nila, pinangako na nga, tutuparin pa ba? Masyado na kayong abuso nun. Kayo mga insan, ano masasabi nyo dito sa ating talakayan? Mag-iwan ng komento dyan at mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.